Itong project na 'to, while it is true, totoo naman na ito ay parte ng build program ni PRRD, okay? Ang mali dito, yung ituturo ninyo yung kapalpakan nung bridge kay PRRD, okay? Okay, ganito. Maraming mga naging debate naging debate talaga yung design niyang bridge na yan, okay? In fact, may mga nag-approach sa akin na, Miss Joey, kasi ang problema diyan sa bridge na yan, yung design niya talaga itself is flawed. Flawed talaga yung design niya. Yung kumbaga yung pinaka-fundamental na talaga na design ng bridge, flawed talaga. However, ang problem kasi, nung dumating yan sa panahon ni PRRD, tapos na yung bidding eh. Nung dumating yan sa panahon ni PRRD, na-bid na yan. Na-bid na yung project na yan. Okay. Eto, award of civil works contract for civil work contract for contract ID number 14Z, construction of Kabagan Santa Maria Bridge along Kabagan Santa Maria Road, Isabela. Ayan. Done deal na to. 2014, done deal na yan. So, yung flawed na design or whatsoever, limitado na yung magi-implement niyan. Kung ano yung design niya, kung paano nila kinonceptualize yung project, you will have to do it. Eh, wala namang strong na hindi naman siya, kumbaga parang, you know, yan yung panahon eh. Yan yung panahon nila PRRD eh. Eh, what else remained sa panahon ni PRRD kundi ipatayo yung bridge na yon, 'di ba? Mga Joey, mga NPA vlogger na din naka-live habang nagpapatrol, 'di ba dapat ang nagpapatrol sundalo o pulis? Ano to? Ano ibig sabihin nito? Pero ano ha, nakakaloka ha, kasi meron ring parang let me just share this with you. Kasi ayan na, meron ring news eh. COMELEC labeling others as terrorist dissenters an election offense. The Commission on Election has issued a resolution declaring that labeling groups and individuals as terrorist dissenters and criminals without evidence is an election offense in the 2025 midterm national and local polls. The poll defines labeling the act of categorizing, classifying, labeling, branding, associating, naming, and accusing individuals, groups, and organizations as vocal dissenters and activists of subversive sympathizers or terrorists or belonging to a criminal group syndicate without evidence. These acts may be committed in person through radio or television, newspaper publication, internet, and other similar mediums. Further, the resolution states that anyone who commits bullying on the basis we are in a very, very bad situation. Mukhang nagtatagumpay ang mga kasamahan nila Raul Manuel at sila ay nagtatrive dyan sa COMELEC. Sabi ni JMMJ, overstepping na talaga, instant the intelligent rebuttal sa points na ni-raise ni Atty. Respicio, classic legalities and technicalities ang gagamitin. Nakakawalang gana na masyado, sabi ni JMMJ. Alam mo, sa totoo lang, Nako, ayoko na nga magsalita. Pero sa corporate kasi, sa corporate setup, kapag ka gusto mong i-test yung infrastructure, yung IT infra mo, minsan mag-hire ka ng mga white hacker eh. Para makita nila kung, ito yung weak spots mo, ganyan-ganyan. Ganon. Dapat mapakitaan tong COMELEC eh. Sa totoo lang. Propagandist ang atake ng administrasyon sa natitirang 3 years ni Bleng Blong. Nahalata sila dapat kung hindi totoo, huwag magalit kasi yung alam naman nila na okay at maayos. Bakit ka worried? Sa mga tao, karapatan lang na mag-worry. Kung okay naman sila, mag-warning muna sa tao, sabi ni Joan Pantoja. Correct. Yun yung reasonable reaction. Diba? O ito, sabi ni Albert, disbarment at pagbawi ng CPL license will adjust ba yung possibility ng sinasabing pwedeng madaya? Sana maglabas si Garcia ng counter instead magsampa ng kaso. Exactly. That was what I was saying earlier. Diba? Pag napatanggal ba yung lisensya nyo dyan? Bibilib ba kami sa sistema ng COMELEC? Diba? Bibilib ba kami sa sistema ng COMELEC? Hindi rin naman. Ayun.
Sabi ni Queen B, when they get cornered about certain issues, gamit na gamit ang salitang fake news instead na i-address ang issue. Correct. Yun yung laziness nitong administrasyon na to. Sabi ni Apothecary, I doubt, Madam Joey, na strong ang infrastructure nila when it comes to cybersecurity na server nila. Yung expose lang ni Attorney Glenn, nakakatakot na hacking. Correct. Credible si Attorney Hospicio dahil isa siyang IT system auditor. Okay. So it's not just an IT expert, it's also an IT systems auditor. Okay. Valid yung mga vulnerability findings niya sa VCM. Parang narinig ko nga yan kanina nung nag-ano sila. Although hindi ko narinig ng buo, nasa road kasi ako noon. Nakita ko nga nag-guest si Attorney Glenn doon sa live ni Attorney Harry Roque, ni Prof. Ana, at ni Mo Arlica. Ayun. May ano to? Ano yung TT? Live ate Joey ng mga videos mo. No bashing naman, pero more on thorough discussion about your videos. Nakakatuwa lang na makita videos mo to spread awareness. Oo. Sabi ni Ignis, ayan, hello Ignis, andito ka na pala. Totoo sinasabi ng IT expert, actually hindi lang internet, kahit Bluetooth at Wi-Fi, makapag-establish ng remote access, pwede na makapag-inject to edit source code sa makina. Oh. Oh. Ayan. Okay, anyway, ayan. Ang sensitive naman ng gobyerno ito, sabi ni Katkat. I know, right? Ayaw nga nilang mamura eh. Saka nakakita, tangina. Ayaw mamura. Proud na tawaging democratic country ang bansa niya, pero ayaw mamura. Tarantado eh, no? Ang sensitive naman ng gobyerno ito. Sana SC na lang maghawak ng election. It can't be like that kasi independent constitutional body ang COMELEC eh. Ayun. Anyway, ayan. O sige, ano na tayo, punta na tayo sa next natin na topic. Ayan. Ano lang no, pag-usapan lang natin yung sa bridge, and then after that, magpapaakyat na ako. So, mga siguro mga another 40 minutes na monologue. Then after that, magpapaakyat na ako. Ayan, ayusin ko lang ang aking camera. Ayan, okay, I'm back. Hello, hello, PH update. Hello, hello. Ayan. Nakakaduda na walang Philippine bidder sa Automi. Miro lang talaga. Wala nga eh, Holyfield. Yung ipinalit sa Smartmatic, mas madali pala na yan. Si Amy bago pumunta sa aming barangay, maraming nilagay na tarpaulin para masaya siya pagdating at nagbigay ng 30M. Pero pag alis niya, pinagbabaklas nila dahil ayaw na nila sa mga Marcos na budol. Go, go. If that's what you feel in your locality, bala kayo. Walang problema dyan. Miss Joey, wala pa masabi dito sa issue. Actually, yung before tayo magpunta dito sa bridge issue na yan. Yung alyansa, di ba nagpunta sila dito sa San Jose del Monte? Ang chismis sa Kaparangan is that each barangay, kasi ang mayor namin dito, at saka yung congressman namin dito, mag-asawa. Tapos, kontrolado talaga nila yung mga, dito, mga barangay captain. Kasi nga, ugali ng mag-asawa na yan, pag hindi ka kampi sa kanila, di ka talaga nila bibigyan ng pondo, di ka nila bibigyan ng pera. Ganon. So, ngayon, ang tawag dito, campaign sortie nila dito, ang chismis sa Kaparangan was, bawat barangay, I don't know kung through the, yung mga, siguro yung mga, nila, yung mga network nila, bawat barangay nire-require na mag-produce ng 360 katao. 360 katao. Ayan. Ang chismis ay, teka lang ba't naglumalabo yung camera ko? Ayan. Ang chismis ay, pag umattend ka ng rally, you're gonna get, 300 pesos, tapos yun nga, mga t-shirt, tapos yung mga merch, ganyan. Ayun. Di syempre, dami nagpunta. Ayun. Syempre, pupunta ka doon sa rally nila, tapos may mga pa-artista pa, libre concert, tapos may 300 ka pa. O bakit hindi? Lalo na kung hindi ka masyadong busy. Why not, Coconut? Diba? Ayun. Sabi ni Martin, ayan, Ma'am Joey, na po masasabi niyo sa black eye ni Lisa Marcos? Wala, sa totoo lang. I think it's non-issue. Malamang nagpa-botox lang yan or ano. Tingin ko yun yung pinaka-feasible na explanation dyan. Malamang nagpa-botox lang yan.
Nagpa-botox lang, yung beauty process, ganyan. Tapos hindi nag-settle yung inflammation nung ineme niya, kaya yun. So kasi yung mga injection ng mga beauty process, magmumukha ka rin sinapak doon eh. But anyway, I don't think it's a big deal. 'Di ba? Siguro magiging big deal na lang yung mga health condition ni Lisa kapag ka talaga sobrang debilitated na siya. Yung hindi na makakilos, hindi na makasalita, yung mga ganun. If that is not the situation, tuloy lang ang buhay. Layo sa bituka nun eh. So, sakto lang, hindi na dapat yung ini-issue. Hindi na yan dapat ini-issue. Yung black eye ni Ayan. Miss Joey, pwedeng post ka na schedule mo sa live ahead of time kasi di na nakikita mga live mo. Need ko pa i-search YT address mo. Sabi nila Arnie Pilyaw. Oo nga eh. Sige, magbabagong buhay na ako ngayong March. Magpo-post na ako ng schedule. Ayan. Sabi ni Jinyo, minamak nila kasi talunan na mga galunggong. Dapat magdiwang sila kasi lalaki kita nila kasi need nila si Bangag. Numbers kailangan natin, bawi na lang sa 2020 ito. Malayo sa bituka yung ayun. Narinig ko mag-speech kanina si Ipe. To be frank, magaling siya magsalita. This is what a senator should be, yung magaling magsalita at sure siya sa prinsipyo niya. Well, he only has one job, panindigan. Whatever it is na, sinabi niya talagang Duterte siya forever and he espoused the principles that PRRD believes in also. If that's the case, panindigan niya, yun lang. Sabi ko nga, tawag dito, wag kayong masyado ring yung kumbaga parang iset niyo rin yung expectations niyo properly na hindi PDP laban na magsisave sa Pilipinas. Okay. We are just doing politics. By doing the Dutertista vote, we are just doing politics. We just want to be in a much better position in this very, very shitty situation. Nagets nyo ba? Nandun tayo sa napaka-shitty na situation. Itong pagboto natin ng Dutertista way, okay, this will only put us in a much better situation. Does that mean we are going to be saved? No, not really. Does that mean hindi tayo mabubudol? Not really. But yung ganito kasi would give us the best opportunity to really fight back. It's a huge pushback action. More than anything else, it is a protest vote. Yorn. So, iset lang rin natin yung expectations natin correctly. Huwag nyo rin ibigay yung burden dun sa lahat ng tao sa PDP, yung full slate ng PDP na, pag binoto natin ito, masasagip ang Pilipinas. That's the hope. That's the hope. We will be in a much better situation kasi mas marami na tayong kakampi. Okay? But, kumbaga, that's a wait and see scenario eh. That's a wait and see scenario. Kasi, if we're not going to risk that, at hindi, tawag dito, botohin natin yung mga in-endorse ni Bongbong at nanalo ang mga binoto ni Bongbong. Well, alam nyo na sigurado kung anong mangyayari. Nakita na natin yan ng 2022 to 2024 eh. Diba? So yun, sigurado na yun. Makikipag-tsuktsakan yung mga yan sa administration. O dun ka ba, pipiliin mo ba yung sigurado makikipag-tsuktsakan sa administration? O dun ka sa nire-representa in one way or another yung politics mo. Diba? Ayun. Sabi ni Ignis for Frostmorn, kahit may diskumpiyado ako sa ilan, I will vote straight. Totoo. It doesn't mean na nakukuitan ako sa inyo or nagagalingan ako sa inyo yung iba dyan. Diba? It is a protest vote. And, I also want them to understand na what I'm doing, this is more than anything else, is a protest vote. So that is why, malaki rin yung burden sa inyo that you have to perform well. When you win, you have to perform well. Ayan. Na-miss ko ang super long hair. Oo nga eh. Ayan. Ayun. Should. Dito na yung mga regulars natin. Ayan, si Ian Carl. Batikusin ng kaunti, distab kagad ang nakikita nila. Paano kung taong bayan ang kikilos sa distab plot? Legitimate naman pag taong bayan ang babawi mismo sa kapangyarihan nila. Dati na nagawa sa kanila. Well, yeah. But that has to be at the level of full consensus ng mga tao. Ganun. Kasi nasa constitution naman yun eh. The people is the sovereign, di ba? Ayun. Michael Ferrara, hello, dalawa gamit ko ngayon watching you, Miss Joey. Nauna ang iPad ko while yung TV ko medyo delay a few seconds. Sabi niya, Ayan. Sabi ni Julian's World, my God, 300 pesos, no thanks. I know! 300 pesos, tapos meron yatang bigas na kasama. Ayun. Ayan. Ready na kayo? Ready na kayo dun sa Dun sa nag-collapse na tulay. So, I think alam nyo naman na ano nyo naman na yung tulay na nasira.
Ayan, teka hanapin natin yung tulay na nasira. Ayan, Kabagan. Kabagan Santa Maria Bridge. Ayan. Okay. Yun. Ito yung tulay na nasira. Okay. Ayan. Pero isang portion ito, isang portion niya. 9 arcs daw yan eh. 9 na arcs daw yan, 9 na arcs. So, itong part na to yung nasira. Ayun. Okay? Ngayon, ang daming mga BBM, mga Ensaymada vloggers, they went ahead and point their fingers to PRRD. Nakasalanan ni PRRD yan. Sabi ni PH, naku po, good night, ha ha ha, nandyan na sila. Sabi ni Gia Mirasol, question, anong basis sa cyber libel case ni Gwen kay Kuyang EB? I think yung old post ni Kuyang EB about HSBC, parang yun yata. That's how I understood it, ah. Ayun, nung nagkwentuhan kami. Ayun. Yun. Ayan. So anyway, yun yung problema. Nung nag-collapse siya, sabi nila, ay, di ba part yun ng build, ganyan. Tapos, proud na proud pa nga dyan mga DD shit, pagkatapos nag-collapse, ganyan. Okay. Ito yung problema dun sa mga sa mga anti-Duterte. Tapos ginagawa na lang meme na, kapag ka ginagawa, yan, Duterte legacy yan. Kapag ka nasira, hindi yan Duterte, yung ganun nilang etos, ganun. Ganito po kasi yan. Yung build. Hi, Ate Cathy! Bawal daw kasi lasinggera kapag nag-botox and fillers. Di ba, ate? Di ba, ate? Feeling ko yan eh. Feeling ko talaga yan eh. Botox lang or yung mga lang, beauty process. Ayun. So anyway, edi ito na nga, sinasabi nila na, pagka nawasak, hindi na yung Duterte legacy kapag ganyan. Okay. Yung build ni PRRD, ang thrust nun is to build all the new infrastructure and everything that was started by the previous administration ay kasama rin sa build. Yun po ang build. Okay? Yung unang build. So ang build po ay hindi about projects na naisip ni PRRD. Okay? Yung build ay pagtayo ng lahat ng mga proyekto na nasimulan ng dating administrasyon. Okay? Yun. Si PRRD, he doesn't care kung kanino nyo i-credit yung mga naitayo na mga infrastruktura na yan. Okay? Now, ang problem kasi dito sa Kabagan Santa Maria Bridge, okay? Panahon ni Pinoy, in-start na ang construction yan. Okay? So, ano ang pruweba ko na panahon ni Pinoy na start na ang construction yan? Okay? Ito po. April 7, 2015, meron pong, bakit ano to? Ayan. Nawala yung, ayan, okay. April 7, 2015, may press release. Ang Presidential Communications Office, panahon pa ni Pinoy yan, okay? Ito, at this point, sa Ilagan City, Isabela, nag-inaugurate ng 772.9 million Lulutan Bridge. Okay? Nag-inaugurate sila doon. Dito sa puntong to, nung in-inaugurate itong bridge na ito, sinabi ni Pinoy, ayan, he noted that since 2011, the government has released 11.9 billion for the development of Isabela's infrastructure and irrigation project. Among these projects, he said, are the ongoing construction of Kabagan Santa Maria Bridge that will connect Isabela and other municipalities in the Cordillera Administrative Region and repair and widening of the Maharlika Highway National Road 1 or Asian Highway 26. So this press release was dated April 7, 2015. Okay? O meron pa tayong isa dyan na pruweba. Yung isa pang pruweba dyan ay yung statement ng DPWH Region 2. The construction of the bridge started November 2014 and was completed on February 1, 2025 with a total cost of 1,225,000 at
1,225,537,087 pesos and 92 cents. So, itong project na to, while it is true, totoo naman na ito ay parte ng Build program ni PRRD. Okay? Ang mali dito, yung ituturo ninyo yung kapalpakan nung bridge kay PRRD. Okay? Okay, ganito. Maraming mga naging debate talaga yung design ng bridge na yan. Okay? In fact, may mga nag-approach sa akin na, Miss Joey, kasi ang problema dyan sa bridge na yan, yung design niya talaga itself is flawed. Flawed talaga yung design niya. Kumbaga yung pinaka-fundamental na talaga na design ng bridge, flawed talaga. However, ang problem kasi, nung dumating yan sa panahon ni PRRD, tapos na yung bidding eh. Nung dumating yan sa panahon ni PRRD, na-bid na yan. Na-bid na yung project na yan. Okay. Eto, award of civil works contract for civil work contract for contract ID number 14Z, construction of Kabagan Santa Maria Bridge along Kabagan Santa Maria Road, Isabela. Ayan. Done deal na to. 2014, done deal na yan. So, yung flawed na design or whatsoever, limitado na yung magi-implement niyan. Kung ano yung design niya, kung paano nila kinonceptualize yung project, you will have to do it. Eh, wala namang strong na hindi naman siya, kumbaga parang, yan yung panahon eh. Yan yung panahon nila PRRD eh. Eh, what else remained sa panahon ni PRRD kundi ipatayo yung bridge na yun. 'Di ba? Okay? So anyway, di yun na nga. 2014 na award na yan. 2014 sinamulan na nilang gawin yan. Okay? Kaya nga, as it goes along, ang original funding niyan is only around 600 million pesos. Kaya nga nag-increase ang budget niyan kasi nga merong recognition na yung kanyang main design, yung kanyang design is something that is really may mga red flags talaga yung design niya. Okay. Ang pangako ng build, you're going to have a bridge. You had a bridge. Nagkaroon kayo ng bridge. 'Di ba? Yun nga lang, hindi ito yung parang best designed na bridge. 'Di ba? Ang tanong dito, kasi ang gumawa niyan si RD Interior Jr. Eh ngayon, kung kunwari ito nanalo sa bidding pagkatapos hindi best yung design na ni-offer niya, hindi ba dapat sa mga susunod na project ini-exclude niyo na yun? 'Di ba? Hindi ba dapat ini-exclude niyo na yun? May problem daw kasi talaga sa design eh. May problem daw kasi sa design yan. Kung gayon, hintayin natin yung audit, no, how they're going to look at it. Pero yung mga ibang observer, lalo na yung yung mga nasa construction, yun yung feedback nila doon. Na may problem daw doon sa design. Ngayon, I hope na yung na-observe ng ibang mga builders, I hope lumabas rin yan doon sa audit. Ngayon, ang sinasabi ko nga dito is that I don't think it went unnoticed nung panahon ni PRRD. Eh kaya nga lumaki yung budget dyan eh. Kasi nga nung nakita na hindi ko naman pwedeng i-cancel ng basta-basta yun kasi na-award na yung kontrata eh. In-award na yung kontrata ng panahon ni Pinoy eh. Siyempre, di mo naman pwedeng i-cancel yun. Magbabayad ang gobyerno doon pagka kinancel mo siya ng basta-basta. Eh, na-award na yung kontrata. 'Di ba? But anyway, tinayo na siya. Nung tinayo na siya, dito na lumobo yung budget para dyan. I think even nung panahon yata ni PRRD, nadagdagan na rin yung budget dyan eh. From the original budget na around 600 million. Kaya di ba sabi nung naging halos doble yung budget. Kasi around 600 million lang yung original na budget niyan eh. Pagkatapos natapos siya, naging 1 point something billion na. 1.2 billion na. Okay. Sino ba talaga yung may problema dyan? Sino may problema dyan? Sinasabi ni Bongbong, sabi niya, heads will roll daw. Hintayin natin kung merong mangyayari dyan sa audit ninyo or whatsoever. Pero, generally, ang supervisor ng mga bridge at saka ng mga roads kasi, yung local government unit, kung kunwari, yung bridge ay hindi siya na-certify na bridge na maaaring tumanggap ng all vehicle, hindi ba dapat tanungin natin kung na-supervise ba ng LGU ng tama yung utilization ng bridge na yan sa public transport, sa public motorist? Kasi responsable nila yun. Pinapasok ba nila yung mga heavy, yung mga truck, yung mga vehicles na hindi dapat pumapasok dyan? Kasi kung kunwari, hindi yung ginawa ng LGU, o edi merong merong liability yung LGU dyan. 'Di ba? Merong liability yung LGU dyan. Kung kunwari, pinapasok nila, because of that, nasira yung, nakabilis yung sa pagkasira kasi isa sa criticism dyan sa bridge na yan is that, hindi naman kasi talaga yan available for all vehicle types.
Meron talaga siyang limitation, pang light vehicle lang talaga siya. Hindi siya for hindi siya for all types of vehicle. So ngayon, kung hindi siya for all types of vehicle, yung supervision niyan and the one who needs to make sure na ang gagamit lang ng bridge na yan ay yung mga naaayon lang ang timbang, LGU yun. 'Di ba? Ayun. However, meron kasing mga retrofitting at saka strengthening work na ina-apply diyan. Kaya nga sabi ko, ito kasi yung malaking problema diyan eh. Hindi naman maikakaila yung problema dun sa design. Kaya nga, ni-retrofit ng ni-retrofit yan. Kaya nga, dinagdagan ng dinagdagan yung pondo dyan. Kaya nga, dinagdagan ng dinagdagan yung pondo dyan. Ang tanong, di ba February 1, inopen siya? Ano yun, 2025, wait lang tingnan natin yung statement ni kung kailan siya inopen. Ay no, full completion, February 1, 2025. And as far as I know, at the time na inopen to ng February 1, 2025, the intention ng mga retrofitting at saka strengthening work is for it to be available sa all type of vehicles. So ngayon, kung February 1 siya na-complete, at yung mga retrofitting work at strengthening work, major part of it happened during the BBM administration. Kasi kung nakita nyo yung post ko about this, noong 2023, meron around 275 million pesos na inalaan para sa retrofitting and strengthening works diyan sa tulay na yan. Balikan lang natin ha. Ito, okay? Merong noong 2023 at saka 2024 binudgetan yan. Actually, feeling ko sa 2025 meron din yan eh. Hindi pa lang natin nakikita eh. Baka wala pa lang sa system. Pero baka malamang binigyan din niya ng budget eh. 2023, ang budget sa kanya, okay, ito yung tingnan na natin yung dokumento. Ano eh? Ayan. Ito yung 2023. Meron siyang budget na 274,806,456 pesos and 62 centavos. Ang source of fund nito ay GAA 2023. Okay? Pagkatapos, 2024, meron na naman siyang budget na 115,768,472 pesos and 92 cents. Kukunin sa 2024 GAA. Guys, retrofitting and strengthening of permanent bridges. Para doon yung proyekto. Yung perang yon ay para doon. Mag-retrofit at mag-strengthen ng permanent bridge na Kabagan Santa Maria Bridge. Ang ginastos na dito ng 2 taon pa lang, 2023 at saka 2024, 390 million. Ito na yung ginastos dyan. 390,574,929 pesos and 54 centavos. Specifically, to retrofit that bridge, to strengthen that bridge. So, ang tanong, bakit walang na-strengthen? So, ngayon, ang ina-expect namin dyan, kailan yung recognition ng flaw ng design ng bridge na yan? At kailan kayong gumawa ng mga parang mga stopgap measures para hindi mauwi sa wala yung ginastos dyan sa bridge na yan? At nung nag-apply kayo at nagdagdag kayo ng sangkaterbang budget para dyan, from the original 600 million budget, bakit hindi pa rin na-address yung mga kahinaan ng bridge na yan? Diba? So ngayon, it is so unfair na sasabihin nitong mga putang inang bobong BBM vloggers na to. Ay, hindi kasi BBM administration yan, ganyan. Alam nyo, ang unang magkakaroon ng kasalanan dyan, yung nakadiskubre na may mali doon sa bridge na yon, tapos ginawa ng paraan kuno, pero hindi naman na-address yung mga mali doon sa bridge. Siya yung numero unong may kasalanan dyan. Kasi ganito yan. Okay? Kung sinasabi na 2014 pa lang, meron nang nakikita na design flaw dun sa bridge na yon, be that as it may, napakinabangan pa rin yung bridge na yon for quite some time. Napakinabangan pa rin siya for quite some time.
Eh, bakit gano'n? O ngayon, pinondohan niyo ng pinondohan para mapalakas pero hindi naman lumakas yung, ano, sino ang civil engineer na 'yon? Sabi ni Jerp Lasem. Well, ang contractor is yung RD Interior Junior. Ayun, RD Interior Junior. Dapat kasi meron ring mabigat na ano, may mabigat rin na liability ang mga construction company, lalo na pagka nagkaroon ng ganito-ganito. Para hindi sila papayag sa katpungan. Para hindi sila papayag sa ano, sa mga substandard na nagagawa sila ng mga substandard na project kasi binulsa nila yung pera. 'Di ba? Gano'n. Eh, ngayon ang argument nitong mga sinumpang galunggong, ang argument ng mga sinumpang galunggong, "Hindi kasi mali talaga yung ginawa ni Tikong kasi ano, mahihina talaga, bakit pa kailangan ganyanin, ba kailangan pang i-retrofit kung walang problema yan." Guys, meron talaga, ina-acknowledge talaga yan, na meron kaya nga siya pinondohan pa ng above and beyond dun sa ano, nakita na nila na meron talagang design flaw. Ayun, kasama yun. And even if sobrang pulido at maganda ang gawa nung bridge na yan, kailangan mo pa rin ng mga ano diyan, maintenance ano diyan, kailangan mo pa rin pondohan yan for maintenance. Hindi ibig sabihin nun hindi ka na magre-retrofit just because parang sobrang ganda nitong bridge na 'to, ganyan-ganyan. Hindi ibig sabihin nun hindi ka na maglalaan ng budget diyan para mag-retrofit, gano'n. Kasi siyempre lalo na dito sa Pilipinas laging bumabagyo, laging umaano, ganyan-ganyan. Siyempre there are times na maaaring isang part ng pundasyon niyan humina because of whatever reason, natural calamity or whatever, ilang beses lumindol sa loob ng 10 taon, ganyan-ganyan. Magre-retrofit at magre-retrofit ka talaga diyan. So hindi hindi rason yung, pangit yung gawa kaya ano, kaya kailangan pang i-retrofit, hindi yun sapat na rason. Gano'n. Kasi kahit maganda ang gawa sa isang infra, kailangan mo pa rin na magkaroon ng retrofit diyan. Lalo na kung kunwari merong mga natural calamity na nangyari, merong baha, merong flooding, merong lindol, gano'n, nagkaroon ng crack yung isang poste, kailangan mo talaga mag-retrofit. Eh, dito sa Pilipinas kung 10 taon na 'yan, ilang ilang bagyo na dumaan diyan, ilang lindol na dumaan diyan, gano'n. Ayun, so yun yun. Yun yun, ayan, okey. So magbibigay na ako ng link diyan sa comment section at maaari ng umakyat ang mga gustong umakyat. At ayun na nga, sabi ni BBM, heads will roll daw at magko-conduct sila ng full-blown investigation on the bridge, on the collapse of the bridge. Eh, tingnan natin, sige, kung anong gagawin ninyo, kung ano magiging resulta. Ang problema kasi kay Bongbong, sinabi mo rin yan nung ano, sinabi mo rin yan sa mga smugglers, Ano bang resulta nung ano, ano ba ano bang resulta nung smuggling dito sa atin? Sabi ni ano, you won't need to retrofit if the design, commutation and ano 'to, and execution were done properly. Maintenance na lang ang gagawin, hindi retrofit. Yeah, maybe. Yeah, baka mas tama yung gano'ng terms. Ayun. Pero kasi meron nga talaga acknowledgement na meron talagang design problem yun. Ayun. Kaya nga nadagdagan yung pondo niyan, 'di ba 600 million plus yung original niyang pondo, 1.2 na yung nagastos. Sa panahon ni BBM 390 yung naidagdag. So ibig sabihin nung panahon ni PRRD, meron ng na ano diyan, meron ng naibigay na above and beyond dun sa 600, gano'n. Compu Kasi parang ano yata Pat, yung design niya talaga nung una, yung design niya ng una ano hindi siya yung design nung bridge, hindi talaga siya for all kind of vehicle. Yun yata yung pinakaunang flaw niya. Hindi talaga siya open for all type of vehicles. Ayun. So ngayon, simulan nila dun sa 2014. Bakit siya nag-start sa ganun? Bakit ka pumayag na mag-bid out na ganun yung starting point? Ayun. Joey, sinabi lang naman din niya sinabing gagawin niya. Ayun. Part yan ng build more. Kaya kung nag-ribbon cutting, part yan ng build more. Kaya yung nag-ribbon cutting ang kastiguhin nyo. Ako, tingin ko you have to go back as far as 2014. Kasi, yung bidding nila ng 2014, bakit naging acceptable yung ganung design ng bridge? Kung meron tong design flaw na na-discover later on, at that point, bakit acceptable yon nung 2014? 'Di ba? Bakit naging acceptable yun ng 2014? Okay. So ngayon, kung kunwari,
O may design flaw siya, ganyan-ganyan, yan na yung nanalo, yan ang ano. Tapos yan yung binild nung nung Duterte administration, naging part ng build. Okay. So ngayon, anong ginawa ng Duterte administration to address the design flaw? Pagdating sa Duterte administration, yun yung kailangan tanong sa kanila. Ganun. Why did they choose to continue yung project despite the fact na merong design flaw? Diba? Okay. Yan, pagdating kay Bongbong, you poured a lot of money already for the retrofitting and the strengthening. Eh bakit walang na-strengthen? 'Di ba? Ayun. Retrofitting is done by adding mechanisms for pwede naman yun talaga sa mga infra, 'di ba? Pwede naman talaga yung gawin sa mga infra na mag-a-add ka ng technology. I mean, it just so happen, kahit pa doon sa mga magaganda na mga gawa, hindi rin naman imposible yun na mag-retrofit ka rin. Magdagdag ka rin ng bagong technology or whatever, ganun. Ayun. Eh ngayon, kung kunwari, yun na nga yung in-address, nag-retrofit na, which is mas malaking project kaysa dyan sa mere maintenance nung bridge. So ngayon, ang problem, ba't walang na-strengthen? Ba't hindi na-address yung Ba't hindi na-address yung diba? Ayun. Hello, Karen. Hello, Miss Joey. Good evening po. Ayan. Anong gusto mong i-share? Pero pangit yung audio mo. Oh my goodness. Sandali lang po. Kunin ko lang yung headset. Thank you po. Ayun, ngayon po. Okay na po. Go. Ayan, namangha ako sa sa hair and makeup. Nasisilaw ako. Nakakontempt yung red lipstick. I just joke. Sorry. Yung tanong ko lang online, legit ba yung online voting po? Yung What do you mean legit? Yung parang napapagkatiwalaan ba siya? Kasi first time ko siya. Hindi natin alam. First time mangyayari. First time kong nararanasan kasi dati pumunta talaga. Hindi ko alam. Hindi ko alam. It is something that we need to know after. Kung na-reflect ba niya yung tunay na boto o hindi. Ganyan. Yun nga rin yung observation ko dun sa yung attorney ba yun? Bakit si Attorney Glenn Chong, hindi naman nila kinasuhan ni Garcia? Batikos naman dyan ng Samiro. Sino ba yun? Attorney Respicio lang yung, nauuso ata yung unlawful utterances daw yung kinaso sa kanya pag may kritisismo. Bakit hindi niya dinamay si Attorney Glenn Chong ni Garcia? Saka yung trio, yung retired general din, retired military man din na, yung lagi nagsasalita about sa dayaan ng 2022 election. Yun nga parang naging, kung tulad sibuyas naman masyado. Yun lang po, Miss. Salamat po. Okay, thank you, Karen. Thank you very much. Ayan. Hello, Filipino Leaks. Ate Joey, na-miss ko po kayo. Long time hindi nakaka. Oo. Yun nga, okay lang po. Maraming salamat kayo. Okay lang din. Okay lang. Inaabangan ko talaga kung ano yung ruling ng SC sa final ninyo. And hopefully na makamit natin yung justice na may pakita sa kanila that this CRICOM or TUWADCOM is not above the law. But anyway, on the topic po of this construction of bridges, and to our listeners there, I hope na, number one, aside from nitpicking kung ano yung reactions ng mga loyalista, please take note po that these are systemic or symptoms of a very large problem in the BBM admin and sa construction na industry ng Philippines in general. Okay, nakita dito and pinaliwanag na ni Ate Joey that over budgeted. I think no, Ate Joey, is that the fact? But we see 2 budgets released already. And my opinion, it's over budgeted. And if you take that fact and also add yung sinabi ng SC tulad ng PGN, yung Panay Guimaras na Negros na bridge, ang original budget niya, Filipino Leaks, ang original budget niya is 412,931,254 pesos and 44 centavos. Yan yung original niya na budget noong 2014. Wow. And then umabot yung total cost ng 1.2 billion, di ba? Yes. Tapos umabot na yung total cost niya, according to DPWH, Region 2, ang total budget na niya is around 1.2. Yeah, isipin nyo na ito yung kalakaran sa construction industry natin na mahilig talaga ang gobyerno natin, including yung ahensya ng DPWH na mag-over budget, na gumawa at sirain ang mga daan. At ito naman, bridge, di ba? This is a systemic problem na tayo talaga, we need to act. And kung sino nasa COMSEC dito, kung sino yung pakilala ninyo ng mga abogado dyan, tulad ng ginawa nila ngayon sa GAA at ano pa yung mga final na case, lunurin na natin ng mga kaso yung mga taong yan because
Pwede Actually, na nating meron walisin. sa Iloilo ba yun? Konsehal sa Iloilo? Yung kinwestiyon niya yung action ni BBM na bigyan ng executive clemency itong si Jed Mabilog. Yes po, nakita Ang ko yun. tapang nun ha? Ang tapang nun! Ang tapang nung ano na yun, nung konsehal na yun. Let me just share and highlight that. Because I think that guy is, is really, really, courageous and brave. Kasi taga Iloilo siya eh. Tapos, kumbaga malapit siya sa Kalan. Asan na nga ba yun? Sige, habang hinahanap mo, I agree with you, Ate Joy, matapang talaga kasi so many times na nagla-live kayo and ang sentiment po ng mga nasa COMSEC and yung mga tao na pagod na sa corruption, they're saying, what can we do? This is what we can do. File those cases. Hindi naman necessary na kayo personally, but what you can do is ask yung mga sinong attorney dyan na nagsampa ng kaso kasi dyan, yan lang yung paraan na mapapatahimik natin sila, mapapahinto natin sila. O anong ginawa nila, Attorney Torion, di ba? Independently, they filed a case for RVP. And natuwa tayo. Isipin niyo kung bawat mali na nakikita natin tulad dito sa Cabagan Bridge, Santa Maria Bridge, let's file a case against DPWH. Let's file a case against the LGU or whichever executive branch covers this. Para matakot sila, para managot sila, and then yung susunod na uupo, they will think twice. Kasi just like the protest vote that we are doing, that we're showing them that we have the power to vote who we want, now we also have the power to make anyone accountable for their mistakes. Hindi, sasabihin lang natin, nakakapagod na, diba magagawa natin? Ito na, lahat ng mga kakilala ng attorney na galit din sa corruption, let them file a case against this. Because this is a systemic problem. Ayan, ito, former Iloilo, teka, sana in-highlight nila kung sino yung nag-file ng kaso, no? Ayan, ito. Iloilo City Councilor Plaridel Nava II. Ayan. Si Jed Mabilog ay former Iloilo City Mayor. At itong nag-file ng kaso na kino-question ang executive clemency na binigay kay Jed Mabilog ay dati rin namang city councilor ng Iloilo City. So, I mean, 'di ba? Ang tapang ni Kuya. Ang tapang niya ni Plaridel Nava II. Ayan, sabi ni Vic Mags. Yan po ang dapat tularan natin, 'di ba? Kasi alam na natin and ang daming pagkakamali ngayon. This administration is stumbling over and over and over again, 'di ba? Ano yung recent na ginawa ni PBBM sa budget, 'di ba? Sinasabi na ibabalik yung sa PNP and sino pa yun? Magagawin pa ba yan? You already enacted it into a law. Yun nga, sa bridge na ito, let's do this. Okay, inaantay ko kung sino magfa-file ng case tungkol sa yung sa EXIB na missing 179 billion yung tinatanong ni Associate Justice Javier na nasaan yung pera. Kasi naipakita na, he's already asking where did the money go. Na ilang gaan na ang nag-fund ng bridge na yon, yung PGN, Panay Guimaras Negros na bridge. And yet, the project has not been implemented. Sa case ng Cabagan, ilang pondo na ang ibinigay, na-implement na, ni-retrofit na, and pumalpak pa. Siguro ang magandang gawin, kasi hindi mo naman talaga ma-force yung mga normal citizen na they file a case and things like that, ganyan. But what they can do, like for example, merong mga gumagawa na ganyan, yung konsehal ng Iloilo City, no? I-recognize natin sila, 'di ba? Let's support yung mga tao at yung mga individuals who are taking extra step in order to fight for what is good for the many. Ayan. Yun yung maganda, yun yung dapat na Ayan. Anything else, Filipino Leaks? Sabi ni Pat, dapat may watchdog group. Alam mo, Pat, yan ang pangarap ko. Dapat talaga yung talagang legit, yung talagang may integrity talaga na grupo, na talagang, yung hindi funded by, by any politician, or by the USAID, yung mga ganyan. Ayun. Pwede naman po tayo magsimula, di ba? We talked before na we will be, we are creating a list of yung mga nakikita natin na something. Di ba, napag-usapan natin yun last year, 2024. It's gonna take more than that, Filipino Leaks. Kumbaga, talking about it in social media is one thing, and really acting on it, like creating, forming an organization and things like that, ganyan. That's another entirely different na action, ganun. Kasi syempre sa social media, ginagawa lang natin dito, consciousness lang, gising-gising sa mga tao, ganyan, share ng information, hoping that it will result into something that is tangible. Ganon. So, yun. Itingnan natin paano mahihinog yung ganyang klaseng mga aspirations. Ganon.
Saka nakikita ko, Ate Joey, if ever it becomes something real, we also need the help of our attorneys kasi we need someone protecting us eh. When you are a watchdog, people will run after you. Marami kang kalaban agad. Automatic. Exactly. So yun yung mga challenges niyan. So kumbaga parang we cannot just say, now we're starting in, we're just talking about it online, but it doesn't mean that na parang nasisimulan na or whatsoever, ganyan. We just started talking about it. That's all there to it. Ganon. Yung actual na organization niya and whatsoever, it's gonna take a lot more preparation than online discussion. Ayun. Yes po. Yun lang po muna, Ate Joey, and then later if ever meron ka pag-uusapan, lalo na kay Clear Cash Throw, pakita ko ulit. Thank you po. Oo. Sabi ni Vic Mag, City Councilor si Nava ngayon, Joey, kaya lang, questionable din yung character niya, na-disbar nga yan. Kontra dati kay Treñas, pero ngayon, friends na naman sila. Sabi niya, okay. Pero at least, ngayon, nag-file siya ng kaso, kina-question niya, 'di ba? Eh, pagka nagbunga yung kanyang kaso at yung pag-question niya whether valid yung executive clemency, then it validates yung yung kung ano yung nature talaga nito ni Jed Mabilog. Tsaka naman you don't need to be a saint to do the right thing. You can be, accidental hero. Parang yung si Kimbo na nagsabi na may blanco sa bike. Oo, pwedeng Diba? ganun. Oo. Accidental hero. So, okay, sige. So, he's not really a good guy of good character. Pero nag-file siya ng case eh. Malay mo, if that case results in a reversal of the clemency, di tama yung ginawa niya, even if he's not the right person or perfect person to do it. Oo. Ang ano kasi dyan, may ginawa siya that will benefit everyone, di ba? Ayun. Yes. Oh. So, yun. Ang masakit na katotohanan ay bakit hindi kumikilos mga dapat kumilos para supuin ang korupsyon. May mandato pa mayan ng taong bayan na gawin ang nararapat para sa kaayos ng bansa. Correct. Kaya rin naman yung iba sumasama yung loob kasi yung mga nasa posisyon who's supposed to really think about it and do something about it are not doing enough. Yun.